ikaw na mag-umpisa, Muman. Ikaw may gusto eh. Ikaw, di ba? Ikaw na, dali! Bilisan mo, may ilang tao. Kasi nagtataka sila kung bakit walang video tong episode na to. Kasi once a week lang kami maglabas ng video. So, kung gusto mo mapanood yung ibang videos, mag-Patreon ka. Oo, monthly ang bayad niyan. Tingnan mo na lang kung magkano yung presyo niyan sa www.thecoolpals.com. At saka, panoorin mo yung vlog namin. Nandito sa description ang playlist. Panoorin mo lahat para naman kumita kami sa YouTube. Please! Sobrang easy for them eh. Para, sige, sabi na sa pool kami nila Maui. Tara, hubad tayo. Parang lang kami kunwari nila Maui. Okay, naghubad lang basta parang, nawala yung excitement. Sabi naman ni Maui, wala tayo. Sana pinaramdam nyo naman na, wag. Ina-expect nyo yung gano'n eh. Sana, kasi parang nagiinuman kami. The Pod Network Entertainment. Yon! Okay. At ngayon ay tuloy parang kinakabahan si Muman. Hindi na mawawala ito parang. Hindi mo Paano yan? Binigyan nyo na sa akin yung goal ko. Ano pang gagawin ko sa grupo na to? Pwede na. Mga may iba ka pang crush. Kung may nakakilala kay Miss Caridad Sanchez. Hindi, baka meron kang gustong tanong na wala sa... Sobrang saya ko na ngayon. Wala nang wala ito. Takot ka lang. Isa na rin yun. Or baka dati meron ka mga questions. Ano kaya yung ganyan na pwede kong... Oo naman. Yung habang pinapanood mo yung mga pelikula niya, may mga tanong ka sa utak mo. In fairness, ma'am, yung movies nila po yung hindi ko pina-fast forward. Welcome to the Cool Pals! Episode 680. Exclusive On YouTube and Spotify. Sabayan mo, Kuya Muman. Yan ang kasama pa rin natin si Ma'am Katya Santos. Talaga namang sobrang galang natin. Oo nga, ang galang niya naman. Naninibago ka ba? Naninibago ako, hindi ako sanay. Bakit di ka sanay? Lagi kang, pag ikaw ang kumakausap sa'yo, mga 5 lalaking kumakausap sa'yo, usually ba, naughty lagi ang hindi nila? naman, parang pag komedyante kasi makulit talaga. So, iba lang yung dun sa recent na napag-guestan ko, makulit din talaga sila. Yung talagang nanghaharot, ganon. Pero all for show, of course. Oo. So parang ngayon, parang galang naman, tahimik. Siyempre, nanay ka rin naman, Katya, di ba? Oo naman, diba? Siyempre. Pare-paras lang naman. Tapos tatay ka. Tatay din naman ako. Alam nyo kasi, Parang Katya, usapan sa daycare kaya marami, karaniwan mga followers namin nakaka-relate sa amin kasi kami yung mga lalaking nung bata mga torpe, mga hindi kami yung talagang malakas sa chicks. Yeah. Mga talaga kami, yung good boy talaga. Kaya pag kunyari madalang kaming mag-guest ng mga babae na magaganda, usually Pangit. Sorry, wag nakapag-guest na dito. Alam niyo na. Go ahead. Sige, go. Hindi, tatanong ko lang sana kung meron na kayo yung, alam nyo may crush sa ito, tapos gusto mo din siya, kaso torpe, tapos ikaw na yung nag-first move, ganun. Meron bang mga hints yung babae sa lalaki na parang, meron naman, meron. Parang I think meron din naman ako mga naging boyfriend na ginawan ko din ng way dahil gusto ko rin naman. Parang kasi sa akin, siguro ngayon kung iisipin, nung mga age 20s kasi yun parang feeling ko kasi matanda na rin ako na parang, wag na nga tayong yung... Paligoy-ligoy. Oo, yung parang masyado ka pang tawag namin, papampam pa, yung parang... gusto ko naman. So, why not? 90s, It doesn't matter naman sa akin kung ako yung magme-message. Parang hindi naman siya nag-aano sa akin. Kasi kung gusto ko to, may message kita para alam mo naman na, alam mo yun, gusto rin kita, Kasi diba? ang hirap din na Viva Hot Babes. Tapos, parang ang hirap para talaga sa isang lalaki na manligaw ng isa sa mga Viva Hot Babes. So, talagang ibang kalibre ng self-confidence yung lalaki na yan pag talagang umakit ng ligaw. Tapos, halos lahat kayo ang raming fans o mga lalaking may crush sa inyo, di ba?
meron. Sige. Sige, Hindi, ano? dadagdagan ko lang yung sinabi ni GB. Tapos paghihintayin mo lang sa video game. Oh, Ang ganda. Yung Din ako doon eh, no? Kapal ng apog na. Oo. tapos ang nakakatawa pa doon, mamaya ko na lang sasabihin. Ganun Parang, siya. Feeling ko bakal, men. Bakal ganyan pa. parang, Tingin ko na torpe siya. maliit ang titi. Mas malaki pa yung joystick. Ano yung Rems? Then, natorpe lang yung lalaki sa tingin ko. Wala siyang masabi. Mas Sige, naglaro komportable na lang pa. siya. Oo. Oo. Ito, Well, understandable naman, I mean. ito dagdag ko lang, na-curious ako rito, yung meron daw taga Marawi na nag-offer ng 3 million. yung Oo. kinuwento ko yan sa ano. Yes, actually friend ko yan. Naging friend ko. Nag-start yan na fan talaga. So, ang mga idol niya, ako, si Miss Aramina, yan, mahilig siya siguro sa mga, mga Voluptuous. oo. So, naging friend niya ngayon yung handler ko. So, sabi ng handler ko, Atin, sige na, pagbigyan mo na tong friend ko na Muslim. Gustong-gusto ko lang talaga niyang makilala. Pagbigyan mo na, dinner lang tayo, ganyan. So, sige, pumayag naman ako. Basta kasama, syempre dapat may kasama, di ba? Ano rin kasi kami dati sa ganyan, medyo parang, anong tawag dito, maingat. Kasi ginajudge ka na ng tao eh. Alam mo, minsan kasama mo tatay mo, sasabihin nila DOM, pero hindi nila alam, teka, tatay ko, ako to eh, diba? Parang gano'n. So, very judgmental yung mga tao before. So, sabi ko, before going out, kailangan may kasama talaga. Kasi, May mga tao na gumaganto sa tatay niya. Grabe ka mukha niya yung kadate niyo. Napakabala po. meron ganun talaga. So, yan, pinagbigyan namin. Sabi ko, sige, pero kasama ka. Okay, so na-meet ko, yung guy, mabait siya, Muslim eh, talagang magalang, talagang fan lang siya. Hanggang sa naging kaibigan namin. So, every time nandito siya sa Manila, tara, lunch, dinner, labas tayo, karaoke, mahilig siya maganon kasama yung mga, mga tao niya. Ganun lang siya. Tapos, ganun lang, titingin lang siya sa makikipagkwentuhan lang siya. Hindi siya, Nagtitake advantage. no, hindi. Kasi bawal sa kanila yung ganun, diba? Dahil syempre Muslim eh. Siguro yun yung isang factor dahil Muslim siya. Meron silang... Siguro may barrier sa inyo na tempered glass. Talaga tempered. Bulak lang! Parang masaya na siya na Nakasama nakasama niya niya. kami. Tapos sige, enjoy naman kami nakasama siya eh. Parang, okay naman to, mabait naman. Tapos, kumbaga parang tumutulong naman siya sa amin. If, kunyari, may show kami, baka gusto mong, Sponsor. mag-sponsor, mga ganon. And, na-meet na rin niya halos lahat ng hot babes. Kasi nga, naging friend na talaga namin siya. Pero minsan, pag nalalasing, nagkakaroon ng lakas ng loob, yun yung lumalabas na parang, kasi tawag namin friend eh. Friend, sige na naman, pagbigyan mo naman ako, sige na, ganyan. Pero iba yung boses niya, yung isipin mo yung Bisaya. Sabi ko rin Muslim. kay James yan minsan. Friend. Friend, pagbigyan mo na ako, sige na, ganon. Kahit 1 million. One day ba? Ganon. Paano ba yung una? Basta ganon. Tapos, hanggang sa, paigsi yung oras, palaki ng palaki yung offer. 1 million, one day. Sige, friend, wag na, hindi tayo talo. Magkaibigan na lang tayo. Na-meet mo na nga yung, yung boyfriend ko eh. Na-meet niya, yung partner ko ngayon, before, nung time na boyfriend ko yun. Ano ka ba? Tapos maya, sige, okay. Tapos inom siya. Tapos kakalabitin ng mga friend. 1 million. 3 hours. Ganyan. Ganon na naman. 3 hours lang, 3 hours. Sabi ko, wag na. Tapos, okay na naman. Sabi ko, wag na talaga. Puro wag Ako lang. payag ako 3 hours with him. 1 million. Sayang, Bubunuin ko na. Bibigyan ka ng 500. Tapos, nag-end kami na parang, ito na lang. Sabi niya, 1 minute na ikikiss ko lang daw siya. Bibigyan niya akong 3 million. Sabi ko, hindi talaga, sabi ko sa kanya. Wag mo nang masisira yung friendship natin. Ismak lang. Ismak lang. 3 million. Parang hindi ko kaya.
Flying kiss! Flying kiss na lang. Gcash ko, 250 lang. Habang sinasabi niya sa akin, tinititigan ko rin siya 3 million, parang syempre minsan mapapaisip ka, di ba 3 million, Mukha akong bad bet. hindi ko talaga kaya. Hindi naman, alam mo, malinis yun, maporma, kasi mayaman eh. Siya yung na mayaman, maayos, tas balidoso. Hindi, sorry. No, I don't, baka i-quote niyo ako. Wala po akong sinasabi about it. Wala. I-delete mo rin. Oo. Ano, ibig ko sabihin, siya yung taong maayos. Malinis, Decente. Decente talaga siya. Kaya sabi ko, ayoko masira yung friendship natin. Huwag na nating gawin yan. Iba na lang ang ligawan mo. Akala kayo ba Meron na? ba siyang niligawan na iba? Sabi Parang mo. meron, siguro O sige, may mga... Katya, 1 million video games. Tagalan mo ako ng 3 hours habang nag-video game ako. Kaya, yun pa hanggang ngayon, nawalan kami ng communication after yung may nangyari sa Marawi. Diba inano yun, yung nagkaroon ng naging war zone. So, parang nasira lahat ng business niya doon. Kasi mayaman siya eh. From parang nagtitinda lang sa Baklaran. Tapos napanik niya yung ladder na yumaman siya, na naging ano na siya, parang papadala na siya ng mga stocks na mga damit, ganyan dito. Self-made talaga. Kinuwento niya yung buhay niya. So maganda naman, tapos mabait. So ngayon lang, hindi na namin siya nakakausap kasi hindi ko rin alam kung anong nangyari sa kanya right after the war dun sa Marawi. Sa mga, pag nagkikwentuhan yung mga lalaki, minsan may kwentuhan niya na may presyong katapat eh. Diba? Napagkwento natin yun eh. Magkano ka para may mapapayag ka? Mag-video games? Ano ba? Bakal. $500 million. 500. Yung ano naman, yung Realistic. Siyempre, yun ay real. So, ibig sabihin, no. It basically Parang is no talaga. Walang presyo. Kasi yun na nga yung nagiging judgment palagi sa amin eh. 'Di ba? Kasi syempre, nadadamay din naman, nagkakadamayan lahat dati dun sa mga issues na gano'n, 'di ba? Yung mga escort, yung iba talaga, meron naman talagang mga nagpapabayad, 'di ba? Hindi naman natin maiiwasan 'yun. So, dahil hindi mo na alam kung sino talaga at sino hindi, nagiging maingat na lang din kami sa mga ganon. Kasi nga, sa amin palalo, pre-judge ka na. Compared sa mga wholesome. But now, magugulat ka kung sino yung mga gumagawa ng ganon. Parang, talaga? Yung mga Kasi wholesome syempre, pa sa... yung mga friends ko, matatanda na din eh. So sila, alam mo yun, na... Sino pinakamatandang Viva Hot Babes? Pinakamatanda, huwag naman pinakamatanda. Parang panganay namin ganon. Si Andre yung panganay namin. Shoutout po kay Ate Andre. Tapos si Sherry. Ano ang... nakalimutan ko yung tatanong ko. Hindi, teka, ito. Sige, nakalimutan ko talaga. Ikaw na nga. Hindi ako, curious ako dun sa days ng Viva Hot Babes. Di ba, finorm kayo ni Boss Vic? Tama? Yeah. So, magkakaibigan na kayo or dun kayo naging magkakaibigan? Hindi kami magkakakalala. Sinong unang naging kaibigan mo sa Viva Hot Babes? So, nabuo siya parang, may Viva Hot Babes. Meron ba? O, tas, nandun kami sa office, doon na kami pinakilala isa-isa na sila na yung napili, kami rin na yung napili. Pinakakilala ko sa lahat, syempre si Maui, pero hindi pa kami close that time. Tsaka si Andrea, hindi pa kami close tatlo. Nung nagsa-start, kasi maganda rin yung kwento namin ni Maui na yung paano. Dati kasi, syempre siya yung unang ni-launch, sumunod ako. So, syempre, parang, yung mga reporters na yan, gagawan ka ng mga away-away. Kasi syempre, for publicity. content, diba? So, may mga ganun na ginawa sa amin. So, syempre, medyo, matare yan si Maui. May mga parang selosan na nangyayari, ganyan. Up until naggawa kami ng movie na Sex Drive. Doon kami naging close ni Maui. So, right after that, yun, diretso na pati sa Hot Babes. Talagang kami na yung sobrang naging close. Maganda sa yung Sex Viva Hot Drive. Babes. Isa yan sa mga... Ay, pagkakasabi mo kasi, sorry. Oo. Maganda sa road trip siya. Road trip. Oo. Maganda Kung yun. yung merong imaginary na malaking titi. Yes, oo.
na Ba't hinahabol yun ang si naalala Maui. ko sa Yun kasi yung opening ng scene. Kaya yun yung naalala mo, hinahabol si Maui. Nung malaking Yes. So ngayon lahat kami close. Super. It's just that, kunyari, sa aming marami kami, meron lang talagang yung, ito yung mag-best friend, ito yung Pero ngayon, nung laging magkakasama, Maui, ako, Gwen, Cherie, Andrea, Jennifer Lee, Zara, kahit yung mga third batch na namin, na nandito kami, yan, pag kami mga, kunyari, binyag ng anak or birthday, nakikita-kita pa rin kami palagi. Or wala lang, kunyari, tara labas tayo. So kung may gagawa ng bagong GC, kayo yung magkakasama. Oh yes, oo, lagi naman. Pero So yung mga wala sa GC niya na, alam niyo na. meron pa rin kaming GC na solid na nandun yung mga dati. Guys, yung mga nasa ibang bansa na, sila Miles, sila Ella, meron kaming talaga. Kanino ka natarayan nung first impression nyo, nung unang nakita nyo? Parang hindi ko makakasundo. Si Maui talaga mataray dati. Mataray talaga siya. Ano siya talaga yung ganon, may ganon siyang attitude before. Alam niya man yan eh. Sa the rest, hindi mataray. The rest, mababait lahat. Si Jen Rosendal, medyo yung Matapang yung mukha eh. Ilongga kasi. Power, Ilongga ba? German. no? So, matapang yung character. Pero mabait pa rin. So, may kanya-kanyang character kasi bawat isa, kaya para kaming magkakapatid na dumaan din kami sa away. Paano ka binati ni Jen nung una kayo nagkita? Hi, Hitler! Ganon din ba sa katulad dun sa, di ba yung mga ngayon, yung mga group ngayon, parang pinagsasama na sila sa isang bahay. Ganon din kayo dati? Hindi, wala. Hindi kami hindi. pinagsama. Oo. Pero halos araw-araw magkakasama kami kasi nga, araw-araw may work kami. So, naging close talaga. So, sobrang close, nag-aaway rin. Ay, paano naman ang Awayan namin. awayan Naku, ninyo? grabe yung mga awayan. Sino namin. at Away sino? niyo bang lalaki? Ganun. Hindi. Sila. Well, kami, may mga, syempre, alam mo yan, 9 na babae. Loaded ng insecurities yan at pa-seksihan, at pagandahan, at alam mo yun, loaded yan. So, may mga times na like yung isang beses parang nagsasayaw sa show sa MTV, boots yung suot ni Christine, ani Jen. So syempre parang itataas yung legs tas ibababa na umano yung takong dun sa mata ni Ay, parang Jen Rosendal. napanood ko yan. Oh. So nag-away sila kasi sinadya. Pero hindi naman sinadya, syempre. Kasi nga, dahil meron na silang parang issue, gano'n, na talagang, kasi si Jen, nandediretso siya, hindi siya yung mga dadaan pa. Prangka talaga. Para tapos na, diba? O, tapos natapos naman yung issue na yun, tapos lipat naman dito sa kabila. Maririnig mo na lang may nag-aaway minsan. Tapos lalabas na, ano nangyayari sa inyo? Kasi parang, that time kasi, parang hindi naman ate-ate, pero ako kasi yung least na may nakakaaway dahil, siguro, may pagka-peacemaker lang ako na yun ang yung mga ganyang bagay kasi mabababaw talaga yung mga issue dahil nga insecurean yung mga ganun Tsaka parang sa kanilang lahat, ikaw ang pinakamatagal sa showbiz Nanggaling ka sa Ang TV Hindi nyo sabi nung matanda. Ang TV pa yan. So yun, may ganun. Tapos kami, siguro ni Gwen, nagkaroon din kami ng issue nung nasa Guam kami. But that's out of, na rin kasi lasing na. So, hindi mo na hindi mo na maiiwasan. Parang may issue din kami nung na ganun na parang kumakain kami. Sabi niya, anong inaano mo na ganyan? Basta may issue kami nun. Gwen, wag na lang natin. Dahil hindi naman kasi ako pala away na tao. Hindi kasi din ako masugod. Kung nababad trip din ako sa kanya, hindi naman ako yung parang makikipag-away na gano'n As much as possible, pwede pag-usapan ng maayos. Kaya lang kasi lasing. So, hindi mo mapipigilan, diba? Tapos nalaman ko na parang sabi, may parang naglolo ko pa yung mga sabi, may dalang kutsilyo sa ilalim ng kama, mga ganyan. Hello? Pero hindi naman totoo. So, may mga ganun lang kami dati. Pero, may time na inaway kami ng ibang grupo, doon mo makikita yung... Maskulados ba to? Hindi, ata ito. Mocha Girls. Baywalk Buddies. Baywalk Buddies, oo. So, pumunta sila guest sila sa MTV. Tapos, dumaan sila sa dressing room namin. Sinadya nila na pagdaan nila sa dressing room. Wala ako noon, nag-lunch out ako. Naiwan sila Jen Rosendal, Jennifer Lee, Ella. Basta mga 5 sila.
pagdaan nila sa dressing room, ang papangit niya, ginanon ng... Ganon, kasi... Si Kudet Hunasan ba yan? hindi siya kasama doon eh. It was all intentional. Talagang pinlano nilang Gumagawa na uingay. ingay. Alam mo na, syempre, yung nandun si Jen Rosendal, si Jennifer Lee, mga fighter namin eh. Pero grabe yung gulo nun sa hallway ng ABS. Gulo talaga. Talagang parang Sabunutan? away lalaki ang nangyari. So, makikita mo si Jennifer Lee, hawak-hawak niya sa ulo yung isang, tapos ginaganon niya sa... taekwondo, black belt. Oo, Si Jennifer Lee. sinisipa. Ganon talaga, malala. Tumawag sa akin si Hala, Atin, mabalik na kayo dito. Bakit ano nangyayari? Balik kami agad sa ikaw. Tapos pagtingin ko, yun na, nagkikwento na sila, mga ano... So yun, sobrang gulo na nung nagtataranta na syempre yung mga staff ng ABS kasi... Wala nagawa yung mga marshal? Wala! Nakatingin lang sila eh. Parang, di ba, yung Okay buong to, hallway ng ABS. Fight! Hindi ko Basahin nyo. Basahin nyo lang, isang timbang tube. Lagyan ng putek. So yun, sobrang issue nun na bakit na naman kasi ba ginest pa sila, nandun na nga yung Hot Babes. Parang may mga ganong issue lang. Sinasadya yung feeling ko, I mean. Parang ganun, pero well, nakuha nila yung gusto nila. So, nag-ingay sila, sumikat sila. Sumikat din kami ulit. Dabalita. Hey, his name is Chico Garcia, And his name is Gino Killiamore. and together we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors. And of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. Oo, grabe. Na issue yun. Grabe yung ano nun. Parang, kasi hindi magandang tignan eh. Isipin mo na nagbubugbugan yung mga babae sa hallway ng ABS. Depende sa tao. Hindi ko lang kasi alam kung anong suot nila that time eh. Kung may cellphone yun, nauna na. Oo, Ayun, yun lang. definitely. So yung sinong bias niya sa Viva Hot Babes? Ikaw, Katya. Andre, napakagago eh. Napakagago. Kayo, nung dati para hindi mapahamak si Nonong. Sinong bias mo dati sa Viva Hot Babes? Ako si Gwen. Gaya-gaya. Bias ko rin yan eh. Talaga? Wala mo masama akong bias kayo ng bias eh. Ikaw, GB. Merong Ella B. Si akin, siguro, Jennifer Lee. Jennifer Lee. Ikaw? Si Boss Vic. Hindi, naalala ko Ganda yung... ng pinili mo. Naalala ko Alam yung mo, ano... pinaka-okay yung pinili mo. Naalala ko ano... Magiging batch 4 ka. Hotman ka. Sino nga... Naalala ko kung... Hazel Cabrera? Si Cherie, sino? Christine Hindi, Jaca? siya? Morena ba? Morena, Si Christine Jaca? Si Christine Jaca. Parang... Miles Hernandez? Si Miles. Baka si Christine Jaca yun eh, na ano siya. Kasi nakita ko yun dun sa parang CD ng tatay ng classmate ko. Ang layo ah. Ayaw niyang pakita yung parang... Tatay ng classmate mo? Oo. Ilan taon ka na ba? 12. 37 po ako eh. Tatay ng classmate mo, okay. 16 na yun. High school ako nun eh. Parang ganun, high school ba yun? Parang ganun. Anong CD. ginagawa niya sa CD Hindi, na yun? parang may CD siya na nakaiwalay. Hindi pinakita sa amin eh. Tapos ganun, may CD si papa nito. Tapos tinago na niya. Si Christine Jaca yun. Si Christine yata yung unang malis eh, tama? Hindi, si Jen. Si Jen ba? Si Christine naman, nandito pa rin naman siya sa Manila. Hindi lang namin nakakasama. Parang na lang siya, nag-work na lang, corporate work ata siya ngayon. Tapos may baby na rin. So tama pala yung ko kay Katya na parang impression ko na siya yung pinaka mabait sa Viva Hot Babes. At Salbahe yung iba. Ganun na lang. Mababait naman lahat. Pinaka wow. Tsaka ikaw yung feeling ko pinaka-conservative. Oo. Totoo. Kasi parang nandun ka ba sa video nung
yung video ng Viva Hot Babes na kay yung in-interview Kay mo Mo Twister. Oo, nandun ako. Oo, ikaw ang pinaka-conservative dun. Yun Talaga ba? yun ang napulot mo doon. Oo, kasi wild yung, Papanoorin ko to. Kaya nung kay Mo. wild yung kay Gwen eh. Kasi teka lang, bakit Baka ba? yung script. Yung script, hindi, kasi yung sa akin, girl to girl yun kay Maricar eh. Tingnan Kami mo. ni Maricar yun. Girl to girl kami. Pero, Pero, Yun ang napulot mo doon sa video na yun. I mean, Friends, Ano ba ibig mo friends sila sabihin? ni Maricar eh. conservative in real life o in sa pagtanggap ng mga paggawa Pagtanggap ng ng mga bold. talaga? Feeling ko lang challenge mo pa Hindi naman. talaga. Talaga. Teka. nag-ano, sign of the cross bago magubad sa scene. Hindi naman, parang feeling ko, madami may mas conservative. Si Sherry, conservative pa yan, ayaw talaga. Actually, isa na nga ako sa mga malalakas ang loob talaga mag-bear noon time na yun. Like even nung naglabas kami nung Hot Stuff, yung magazine talaga ng Hot Babes na yun, yung sarili namin, yung limited edition yun. Meron ka nun? Oo, alam mo, taga Cavite ako, lumuwas pa ako sa Mega Mall kasi doon siya available yung time na yun. So, limited edition yung Hot Stuff na yun kasi parang konting ilan lang ang pinaprint ng Viva noon eh. Para, pang ano talaga siya, collector's Tapos item. 100 pa yung binili ko. So, doon, nag-bear all kami ng mga hot babes na talagang frontal nudity talaga yung ginawa namin doon sa pictorial namin doon. So, yun na siguro yung pinaka ginawa naming sexy na. Kaya kung meron kayong copy nun, Meron ano pa na ba yan yan? sa Shopee? Pwede nyo na yung ibenta kay Boss Toyo. Oh, Muman, dahil may benta kayo. Isang daan. 1 million eh, no? Oo. Oo, Kasi so- may isa ako nakitang video mo. Parang nakatakip pa yung ano mo. Pero feeling ko parang gusto mo nang kumawala. Gusto mo na bang kumawala dun sa ganong image? Saan yan? Sa Pantasya ba yan? Hindi ko na matandaan eh. Basta Hindi ko naman gustong kumawala sa ganong image. Actually, it's nice to know that up until now, kaya ko pang mag-sexy. Ino-offeran pa rin ako ng mag-Viva Max. It's just that, hindi ko lang nakikita yung point to do it again. Kasi nga, syempre, may anak na ako, nag-aaral na siya. Syempre, iniiwas ko na rin, pinapriority ko na rin yung daughter ko, yung family namin na parang, at this age, kumbaga 42, maghuhubad pa ba talaga ako sa Viva Max? Sabi ko kay Boss Vic, willing ako maghubad, hindi sa Viva Max, sa cinema. Bigyan mo ako, papayag ako, but not wag online platform. Kasi sayang naman, 'di ba? Parang kung gagawin ko lang siya Kala ba ulit. mag-produce ng movie? Gago. Kung gagawin ko lang siya ulit, better be na nasa cinema siya para naman maganda yung pagbalik mo, 'di ba? Pero hindi naman ako nagsa-stop magpa-sexy na, yung normal sexy lang. Pero yung ngayon ulit na like yung sa Viva Max, hindi ko na talaga siya ginagawa. Parang medyo yun na nga, hindi naman sa umaalis sa ganong trend, pero mas more on pumupunta na ako sa wholesome side because mas maraming projects yung mother roles and yung wholesome roles ngayon sa akin eh. Na ano ko na siya eh, parang nabago ko na. So ayoko nang bumalik ulit. Parang 'di ba, nag-iba na yung tingin sa akin ng mga network eh. So ang hirap naman kung babalik ko ulit tapos mawawalan na naman ako ulit ng mga project na mas gusto kong gawin, na mas For range purposes din. I mean, syempre, you want to bring new things. Eh. Tsaka kasi at the end of the day, as an actress, being very passionate naman sa acting, syempre yung pagsisexy naman namin, dumaan lang naman yan eh. Naging ano lang yan eh. Parang for me, naging ano siya, tool na makilala, 'di ba? Pero again, gusto ko pa rin i-share yung skills ko na not more than that. I can do more than that. kung indie. Yeah, indie lahat. Sabi ko nga, okay lang basta actingan tayo, gagawin ko yan. Sa may storya. Oo, Yung may basta may story. Okay pa rin naman ako mag-sexy. Sabi ko, wala akong problema. Basta wag na lang yung talagang hubad. Side boobs, mga ganyan. Sorry. Pero yung mga ganon, pwede pa. Sabi ko, pwede pa ako makipag-love scene. Pero wala na tayong sobrang hubad talaga, diba? Yung mga pinapalabas ba ngayon sa Viva Max, masasabi ba natin na parang medyo nagagasgas na ba siya o in terms of
wala na masyadong sustansya. Kasi yun yung ano ngayon comment ngayon ng ibang tao na parang maraming pinoproduce na bold films na for ano na lang, for the sake lang. For the sake. for kalibugan na lang. Honestly, okay. I'm for Viva din kasi, syempre. So, I don't want to, it's just that, siguro, yung Viva Max kasi, para talaga yun sa mga taong, mostly kasi, mostly kasi ng subscriber ng Viva Max, lalaki. Foreigners. Hindi Pilipino ang number 1 subscriber ng Viva Max. Foreigners talaga. So, yung mga ginagawa ng Viva, yung sa pagkakaalam ko, sa pagkakaintindi ko, yung ginagawang movies ng Viva Max, usually talaga nabebenta sa abroad talaga siya. So, not only for the subscription, but also for yung pagbenta ng movie sa ibang bansa. So, business-wise, it's good. Of course, 'di ba? Ang lakas niya talaga. Since nangyari yung pandemic, dun lumabas yan And ang ganda talaga ng tinakbo ng Viva because of Viva Max. Madami din namang sumisikat ngayon ng mga babae sa Viva Max, 'di ba? Kasi syempre, nagiging na sila, parang may sarili silang mundo sa Viva Max, 'di ba? Yun nga lang, ako, my humble opinion as an actress, nawawala lang yung quality for me. Because puro yun na lang, puro sexy na lang, puro wala na yung acting. Parang ngayon, sige, Viva Max ka kahit di ka marunong umarte. Parang ganun lang yung tingin ko. Compared sa amin before na bibigyan ka namin ng konti, pero acting yung iba. Kumbaga parang konti lang yung papakita namin sa inyo. Ngayon kasi parang requirement marami. O basta meron tayong 15, basta makarami, ganyan. Nahubad. So wala nang, parang nakakaumay na, diba? Nawawala na yung excitement. Yes. Kasi ako, I believe in less is more, diba? So the more less yung nakikita mo, mas lalong nag-i-imagine ka ng, mas lalo kang excite, diba? Mas sexy than seeing them na hubad agad, ganyan. So, ang nangyayari ngayon sa Viva Max, yun na nga, siya, parang nagiging na lang, parang yun, katulad ng sinabi mo. Kasi marami silang nilalabas na content. Yeah. So, hindi mo hindi 100% hindi lahat. 100% lumalabas yung ibang quality ng storya. Yeah, doon. Pero may Kasi maganda pa rin may mga naman. magaganda pa rin. From time to time, meron ako nakita recently kay Goldwyn Reviews, 4 out of 5, May mga magaganda, tsaka may mga sikat na sa kanila, like sila, Angelicang, diba? Yung mga bago na. Pero, yun, syempre, marami pa rin bagong pumapasok. Kasi nga, yung mga babae ngayon, ang pansin ko, lalo na sa Viva, grabe ang tatapang. Pero sobrang effective niya talaga. Kahit ako ginagamit ko siya, totally hindi na nagpawis yung pa ako. Usually nagpapawis yung pa ako pag ang na-aksidente nagagamit ko yung medyas ng iba sa bahay. So parang kuwari, yung medyas ni Fonzie nagamit ko, napapansin ko, napapawis yung pa ako. Grabe naman. Hindi naman ginagamit ni Fonzie sa payan. Yung medyas tuloy ni Fonzie nag-amoy mama. Gumamit ka kasi ng kuchi-kuchi underarm and food powder. Ginagamit ko nga. Kaya pag nung ginagamit ko na, safe na safe. Kahit na-aksidente ko magamit ang mga medyas ng iba. Yan. Grabe talaga. Masasabi ko mas matapang sila sa amin. Hindi mo kaya yung ganun ginagawa nila. Kung dati, kaya ko sila sabayan. Pero ngayon, parang yung nandun na yung point na parang gusto ko mag-artista, gagawin ko to. Parang ganun yung motivation. Do or die. Yes. Gusto ko sumikat, maghuhubad ako. Kasi nung ginawa namin sa Pantasya, yung show namin ni Maui na The Next Pantasya ng Bayan, yung reality show, parang yun yung mga namin challenges namin maghuhubad. Wala na, hindi na siya naging challenge kasi parang sobrang easy for them para sige, sabi na sa pool kami nila Maui, tara, hubad tayo. Parang lang kami kunwari nila Maui. Okay, naghubad lang basta para nawala yung excitement. Sabi namin ni Maui, wala tayo. Sana pinaramdam nyo naman na wag. Ina-expect niya yung ganun Sana, kasi parang nagiinuman kami, inaano namin sila, meron kaming parang namin yun, parang drinking challenge. segment namin na
dediretsuhin namin sila sa mga questions namin. Tapos nung nilasing na namin, tapos na yung mga question, tara, hubad na tayong lahat. So, pati kami nila Maui din, pero nagtakip kami agad ni Maui. Pero sila parang, okay, tapos ginanon. Sabi ko, grabe ang tatapang ng mga babae na to. Ngayon, sila na yung mga maraming movies sa Viva Max. Parang naging nanay ka nila no? Baka naman talaga naman ito. Grabe, pagkasabing ni Maui, grabe, sana naman may konti naman kayo, ganyan. Wala na yung, ang tapang nila. Tapos pag tinanong mo sila, anong gusto mong mangyari? Parang tatalunin ko si ganyan, mas magaling ako. So may motivation na ganon, na maghubad, sumikat, magpa-sexy. Stepping stone nila yan for stardom. Well, good for them, ano? Good for them, of course, good for them. And I can't blame them. Ang bilis instantaneous diba? Bukod sa tapang, ano pa yung kinaibahan ng paggawa ng mga bold movies dati sa bold movies ngayon? Yung dati kasi, matagal na planuhan yan. Tapos, kausapin kami, okay ba sa'yo to? May ganito tayong shot, meron tayong parang magpapakita ka ng ganyang part, ganitong part. So, upon approval yan ng artist and ng mother or whoever. So, agree tayo together. O sige, okay lang po, ganyan. So, may kontrata. Yung ngayon kasi, parang ang nangyayari na, sa feeling ko kailangan bigyan nyo ako ng, kailangan merong ganitong, sexy. 15 love scenes, 15 na hubad. Wala nang magagawa yung babae. Parang ganon. Parang wala na sa contract nila. Basta ito ang kontrata mo, sa isang taon gagawa ka ng pelikula tapos maghubad ka. Doesn't matter. 15 love scenes. Sunod-sunod po. Grabe yung... Para isang liguan na. Actually, pag nakakausap ko yung mga girls, sabi niya, ate, napapagod. Kasi may mga nasamahan akong movie na friend ako, mami ako, na show nila, na movie nila. Tapos sabi ko, okay ka lang. Siyempre, tinuturuan ko, pagka hindi mo kaya, huwag mong gawin, huwag ka pumayag. Sabi ko, ano mo yung right mo as an artist. Kung sa tingin mo na exploit ka na, kausapin mo yung producer, huwag ka pumayag na hindi ko gagawin yan. Sa amin, ganun dati. May right kami to say, no, I don't, hindi natin pinag-usapan yan, hindi pwede. Wala sa magagawa. Ngayon, lang feeling ko walang ganun. So, yung mga girls are parang open to do anything dahil hindi rin sila, wala rin sa contract nila mag-sino. Minsan meron kasing takot na baka kung mag-no ako, then someone will just take my place. So meron din silang na parang madali kayong paltan kung ayaw Totoo mo. naman. Tsaka iisipin na, sasabihin na agad sa prod ng prima donna, pero hindi naman ganun yun. Siyempre. Natatakot sila minsan. Kasi like yung nakasama ko, parang may mga alaalaga na kasi ako dyan sa Viva Max. Parang hindi, lumaban ka. Pinagla-love scene nila. Pool area ng hotel. Di syempre may mga nagdadaanan ng mga tao. Yung mga ganong stuff. Ang hirap nun it's not easy to get naked. It may seem like, pero hindi siya madali lalo na sa amin na maghuhubad ka, tapos may ka-love scene ka, tapos nakikita ng mga tao. Diba? Hindi siya ganon kadaling gawin. Saka pag ganon, diba, usually pinapaalis din lahat ng crew and staff. Ang naiiwan lang director, tapos kung sino yung gusto mong nandun sa loob. But apparently, nung that time, nasa open air kami. Tapos dun magla-love scene. So, syempre, nakakaawa naman yung mga bata. Diba? Parang, you have to fight. Yun yung sinasabi ko, fight for your right. Sabi ko, wag nang basta-basta gulang ng go. Diba? Minsan mahiya ka kasi, dahil kuwari, support role ka lang, o kaya mababa ang magsabi na hindi ka komportable sa Pero, meron ding mga, dyan, sa Viva Max, mga... Demanding? Mga mga feeling, mga entitled na agad, yung mga hindi namamansin, may mga ganun na rin dyan. Sikat na. May mga na-experience na kami ni Maui na gaya, sino to? Yung mga hindi marunong mag-hello, yung mga, meron na rin. Kaya, nakakaano lang. Paano pag ganyan pala? Kasi ang stand ko din minsan dyan, nade-determine nyo ba baka mahiyain lang? Hindi, nade-determine namin. Nadidetermine namin na hindi siya mahiyain, na may attitude siya talaga. Kasi nasabihan namin agad attitude yan yung darating dyan. Talaga, sige. So, titignan namin kung papansinin kami o hindi. Pag hindi kami pinansin, okay, may attitude pala talaga. Okay. Sige. May ganon naman. Ano na to, may baka naman malabo lang yung mata. Tapos nakipagalikan sa cameraman, nakala niya yung artista. Ano to, may pangalan na?
Hindi siguro sa Viva Max, pero hindi na siya hindi na nag-boom yung name niya eh. Pero marami na siyang movie sa Viva Max. Paano pala mina-mindset mo dyan kapag gumagawa ka ng love scene? Dati, ako lang, gagawin ko na ng todo para isahang take na lang. Hindi ka na paulit-ulit. Kumbaga, yun na rin sinabi sa amin, gawin nyo na ng totoo para hindi tayo paulit-ulit. Kasi ikaw rin yung ma-exploit diba? So, sabi ko, sige, yun lang lagi. Parang totoo, parang, sige na, gawin na natin. Hindi ako mahihiya, walang awkward, walang ganon. Gawin natin as if like, doing it talaga. Wala ka namang sinasabi dun sa co-star mo na, uy, huwag mo akong halikan sa, utong. Wala. Kasi, ayoko rin siyang limitahan. Dahil, syempre, love scene Ang awkward naman kung nilimitahan mo yung co-actor mo tapos magmumukhang fake. Although, may pinag-usapan na kami na meron ng Limits. Meron ng dinirect si direct na, ganito gawin mo. Dito ka dadaan. Dito. Wala ganon. dito ha. Mga ganon. Meron naman ganon. And it's very important to have a very professional leading man. Sino ang pinaka-professional leading man na nakatrabaho? Ayun, si Raymond Bagatsing talaga. Very professional. Yun to the point na parang bago mag-love scene, naliligo. So, syempre, naliligo ka na rin, di ba? Talagang mabango, wala kang very siya. Ibig sabihin nun, parang inaano ka niya as leading lady, di ba? Parang pinapahalagahan ka niya kasi siya, Trabaho talaga. Work talaga. Tsaka, yung pagiging professional niya, kunyari, love scene yung kukuha na namin, 1 hour prior the love scene, kukulitin na ako na makipaglambingan siya parang asawa. Para parang method acting pagka magkagalit, pagka-away yung namin, eksena, hindi ka papansin yun. Tapos may titingnan ka ng masama na ikaw na madadala ka din, na matatakot ka. So, pag take nyo, tinignan ka pa lang niya, parang, oo nga, effective yung ginagawa, nakakatakot. So, may ganun siya. Totoo, galing niya ni... Galing siya, magaling. Nakatrabaho din namin si... Naliligo din siya. Naliligo din siya bago eksena mo. Sabi ko, wag sa utong Ganda. May naka-love scene ka na bakla. Bakla. Hindi, lalaki ko. Pero lalaki yung role. Pero alam mo, in real life, Bakla. Hindi, siya. Wala pa. Pero may mga May pinakinalaan ka. But that would be acting. Yun ang acting talaga. Pero may mga naka-love scene na akong mabaho. Yan. Anong amoy? Tulaming ka pa. Amoy hindi yung toothbrush, yung gano'n. Amoy gingivitis, gano'n. Oh my God! Amoy sikmura. Oo, gano'n. Yeah! Tapos nireport ko talaga kasi ang hirap Saan mo nireport, Dole? Pwede naman. Sa Philippine Dental Association. Hoy, putang na nyo, Colgate! Baka naman. Pag gano'n, sinasabi namin sa prod para gawan nila ng way. So, Ito, sumubo ka ng medyas. Inabutan no? Yung kalapsin mo, may medyas sa buka. Hindi ka na daw magsasalita, sabi ni Direk. wala na pala tayong halikan. Diretso na kayo sa pumping scene na lang. Ang love scene na lang natin, aapir ka kay Katya. Hindi, mag-isa. No, separate yung eksena. Chroma na lang siya, chroma. Mag-isa. Tapos si Katya sa kabila. Sumigaw ka naman ng double. wala pa. May double ba sa Wala. Ngayon meron na. Ngayon meron na nagdo-double. Pero sa amin dati wala kaming double. Kami talaga. Ngayon may double na. Ngayon may nagpapa-double na. Grabe naman. Oo, pero... Grabe naman. Napakapiktado talaga I mean, may nabibigyan ng trabaho isa. Kasi na-offer, yung dating ina-offer sa akin nitong huli na mag-sexy nga ako ulit. Sabi ko, hindi ko talaga kaya direct yung ganyan. Sabi ko. Tapos, parang nag-turn down na ako. Parang bumalik sila na, sige, baka pamayag ka kung i-double na lang natin yung breast exposure mo. Ganun. Parang, sabi ko, teka lang, parang ganun din yun. Di yung mind. Yung image no? Tao, nagubad ka pa rin. Di, bakit pa boobs niya? Boobs ko na lang. Diba? Ba't ko pa papayag sa iba? Boobs mo na lang. Boobs yun. Akin na lang. Kesa sa iba. Parang ganun. So, ayoko nung, kahit double, syempre yung thinking nila na, ako pa rin yung nagubad. Syempre, pa rin artist ka pa rin naman Syempre, gusto mo yung makuha, authentic pa rin yung makuha ng audience Yeah. Siyempre, ano ba ang masasabi mo dun? Kasi minsan,
paano ba masasabing art ito at simply porn na ito? Okay. Kapag dalawa lang kayong gumawa ng movie, isang director tsaka isang talent. Yung director tsaka talent, isa lang. Art ito, if sa tingin mo, dun sa buong pelikula, kailangan talagang mangyari yung hubad na yon at yung love scene na yon. Pero kung sa tingin mo, hindi na to hinihingi ng story at ginagawa nyo pa rin, nagpapahubad pa rin kayo, wala na yon. Kasi like, kung i-compare mo sa Hollywood, diba? Bakit biglang naghubad si Kate Winslet? Because it's kailangan diba? Pero hindi sa lahat ng part, diba? So, para sa akin, kung hinihingi talaga ng eksena, mag-asawa kayo, ito yung focus nung story, kailangan mag-sex kayo talaga, kunyari lang. Kailangan mag-sex sila na kunyari wala nang pakiramdam yung babae sa lalaki. Pero kailangan ipakita na kailangan sex mapakita sila. yun, diba? So, okay, yun, part yun ng story. So, dapat Nagte-text sa love scene. Oo, pwede rin naman ganun. sa buong story, makikita mo naman na, okay, so kailangan pala talaga siya sa story. Kaya Hindi lang dahil basta nagpakita lang siya, nag-love scene lang kayo, ganun. Tama. Kaya ganun iniisip natin pag nanonood tayo, di ba? Ba't mo gagawin sa taong na-stuck sa washing machine yan? Oo, diba? Sira yung washing machine niya. Atakin mo! Walang nangyari sa laundry shop na ganyan. Alin na-stuck sa washing machine, hatakin natin! Ang baho ng labada niya. Pinanood natin, bakit niya ginawa yun? Yan, ang porn na yun. Porn yan. Ayun. May mga ganon. Na-stuck sa pinto. Sa directing, may pagkakaiba ba sa directing ng love scene before tsaka ngayon? Kasi parang may narinig ako, may nakapagkwento sa akin dito sa mga ginagawang love scene ngayon. Sige, tutukan mo yung Ganun na yung ginagawang direction sa mga camera. Parang, sige, tutukan mo pa yung pek-pek. Tutukan mo pa. Sige, i-ngud-ngud mo pa yung mukha mo. Di ba natin tutukan yan? Naka-stuck sa washing machine? Di, tutok mo lang dyan. PA yung nagdidikta. Ganun na ngayon. Kasi nga, Siguro free walang limitasyon So, pwede nila gawin kahit anong gusto nilang gawin. Unlike before sa amin, may limitation tayo. So, kailangan magawa ng director ng way na mapaglabas na sobrang artistic, sobrang class pa rin yung kalalabasan ng love scene at hindi siya magmumukhang mababoy dahil yun yung pinag-usapan natin. So, saan yan dadaan? Dadaan yan sa mga lugar na hindi talagang all out na nakikita mo yung katawan. So, yung sexy part ang dadaanan yan, side, which is sexier, diba? So, nagiging artistic yung nangyayari kasi doon dumadaan yung camera. Ngayon, walang bawal Bakit? Nasa online lang siya Hindi siya walang MTRCB. So, kuha na mo ng direction na talagang pwede mong full shot mo sa mismong organ, diba? Yes, go ahead, sorry. Dati kasi sa amin, dumadaan sa maraming, yung MTRCB, di ba? May ganun So, meron lang pwedeng ipakita, which is okay, which is good nung time namin. Kasi kahit hindi sa amin manggaling, hindi mo din talaga pwede palabasin kasi hindi papasa. Di ba? So, maraming na-edit. Ngayon, walang editing Nakakwentuhan ko rin si Direk John Red, yung sa Boso. Yung ginawa nila yung Boso. Ang ganda rin nung pagkakakuha nila dun sa Boso. Kasi ang shot, since Boso nga siya, mula sa butas. Naganda yung Boso. Ando ka ba, Miss Katia? Boso, ako yung Boso. Yun. Siya. Si Diba? Direk John? Si Epicational yan. Tapos yung Boso 2 kasi, nandun din ako. Nag-cameo ako sa kanila. Si Ella na yun, di ba? Hindi, sa Viva Max, ano pangalan nung gano'n to? Yung pamangkin ni Lara Morena, si Boso 2 na yun. Si Isko Morena. Hindi. No, not Angela Morena. Yung isa pa, si nakalimutan ko, anak-anak. Basta siya. Yun, basta. Yun yung katulad ng mga talagang may artistic value na kailangan siya sa eksena. Si Direk John, hindi siya ganun na director. Maayos na director. Very artistic talaga gumawa ng sexy yun. Even yung Boso 1 namin, maganda yung pagkakagawa niya dun. Paano siya sa director kung paano niya i-explain sa iyo? Kasi
sa comedy namin siya naging director eh. Kung paano niya na-explain yung... Pero naghubad ka pa rin, no? May Nagpakita ka ba doon? Nagpakita ka? May isang beses, merong isa sa funny ka pare ko na ang nakahubad ako tapos poster lang na maliit yung nandito sa akin. Kasi kailangan siya eh. Kasi kailangan din sa eksena. Kaya artistic yan. Artistic siya, hindi siya porn. Kaya siya napapayag siya. Pero malambing siya nung scene partner niya, nilalambing mo na siya. Kasi ang unang eksena nun, may stuck siya sa washing machine eh. Kay Direk John ko rin nasabi yung bakit mawalang utong? Wato lang lumidila sa utong. Hindi naman yun yung natural sex scene eh. Laging sa gitna. Pwede pala dila ng utong. Lagi ka ba sa gitna? So yun. Ang maganda kay Direk John, ina-explain niya kung para saan yung eksena. Nung nakatrabaho ba si Direk John, paano niya ina-explain sa'yo yung mga love scene? Sa amin noon, like kunyari may asawa ko doon si Allen Dizon, no? So, ito, ang love scene nyo dito, pang mag-asawa. Kasi mahal na mahal nyo yung isa't isa. So, dapat yung way ng ano nyo dito. So, 1 minute lang kasi baka magising yung mga bata. Wala, kakakasal pa lang namin. Uy, di mo matatandaan? Di ba parang kakakasal lang namin doon noon? Hindi ko na. Wala ka lang. So, natatandaan niya yung feeling niya. Habang pinapanood yan. Ang feeling ko, kakatok yung nanay ko anytime na. Hindi ko marinig yung dialogue kasi naka-mute. Kaya pala. Sige. So yun yung difference. Tapos, so bahala na kami. Bahala na kami doon. Hindi na niya kami papakialamanan. Parang you have the freedom to execute your character kung paano mo gusto i-execute. Except meron siyang konting detalyeng gustong makuha. Ganun lang. O basta kukuhanan lang namin kayo, bahala kayo dyan. Basta kailangan, lang to, intimate. O pagdating kay Epi, kailangan ito, yung love scene nyo dito, dahil sa point of view ni Epi na siya, yung naninilip siya, yung manyak, kailangan parang medyo, ka. Hindi, parang siya, yung dating namin, yung parang, yung pantasya niya. wild, ganyan. Ganon, wild. Parang ganon yung pantasya niya. So, may ganon na difference. Ganon siya, parang may freedom ka. Pero wala yung direction natin na sige, kunan mo yung dyan, yung puwet, yung ganon, walang ganon. Wala. Wala kang naririnig na ganon Wala. Walang ganon si Direk John. Wala. Hindi siya may narinig ako yung dati yung sa director, parang yung minsan pag sa love scene, alam mong hindi maganda pag yung iba yung hawak sa pag hinawakan yung dede, parang may na-awkward. Kaya parang ewan ko lang kung tama. Pag sabi niya, kung hawakan mo na. Huwag yung mag-hesitate. Kasi napapansin din yan eh. Hindi na siya realistic na parang may hiya yung hawak na ganun. Na parang, alam ko ba nag-make love kayo? Ba't ganun yung hawak mo? Exactly, Paano kung gano'n ka talaga mag-make love? kasi Ilang takes usually? Kasi noon, dahil hindi pa siya digital, maraming take. Not because mali yung ginagawa. Because yung mga different angles. Ngayon Longest na shoot para sa isang love scene. Yung sa Sukdulan yung first namin. Kasi kay Direk Mac Alejandro yun, very meticuloso si Direk Mac eh. Siya yung ganon, yung hawakan mo sa ganyan. Pero lang kasi si Direk Mac eh, mamuestra ng, yung bang, siya, yung very passionate lang siya sa niya na, hawakan mo yung, lamasin mo yung ganyan. Habang nagla-love scene kami. Gusto niya yung ganon. Pero, okay lang yun sa amin kasi at least kung may kulang sa kanya, nagagawa na namin agad. Yun nga yung point eh, para magawa na namin. Sobrang natural nung love scene, may nagsasalita sa gilid. Ang hirap doon, kuwari sa bahay ba yung eksena? Oo, bahay. Hindi ko pa kuwari doon, naririnig yung boss direct sa kapitbahay. Honestly. Tapasin mo! Yes, totoo yun. Kasi ang pinag-shooting. Huwag ka sa puwet! Ha? Ako ba? Ako ba kausap niya? Totoo yan. Kasi ginagawa namin yung love scene yung mga 2 a.m. bliss kami, tenement. Oo. So, iliit ng mga kwarto. So, alam mo yung pag lumalabas kami, yung mga tao yung parang nahihiya ako kasi ang ingay. Kasi ang lakas ng boses. Direct yung, ganito pa yung mga word, sibasibin mo yung dibdib. Ganyan. Sibasibin. Wow, ang lalim nun Ano ba yung sibasib? Hindi ko alam eh. Raymond, sibasibin mo yung Sipin mo, kasama, kapitbahay nila mag-asawa, no? Sasabihin ng isa, kaya, tinan mo, ayoko isama dito, yung magulang mo bagay. Sa atin. Wasiwasin mo!
Iwas-iwas mo yung dede! Siguro di sila magkaanak kaya tinutulungan ng Jenna. Ganon siya. Nako. Pero ang hirap maki-connect si kasi sa totoong buhay si Raymond Bagatsing soft-spoken eh. Yes. Pero I love him as a leading man. Napaka-maalaga niya talaga. Ako nagulat lang ako dun sa title na Boso 2, after Boso. Kasi dapat ang susunod na pelikula niyan, hindi Boso 2. Kuliti. Kuliti. Sarado yung pagkakabida. Hindi niya na makikita yan sa Horoscope to the World! Hindi natin na horoscope. Welcome to Horoscope to the World. Mabilisan lang to, boys. Explain natin kay Miss Katya. Meron po kaming horoscope dito. Siya po yung horoscope reader namin na nagbabasa ng Bituin sa Tanghali. Okay, Yan, sige. oo. Anong horoscope? Sa kadahilanan ng shabu. Aris, trans ang magmamasahe sa'yo sa spakol. Masyado siyang malakas humigop. Yan ang idea mo sa Pride Month. Una pa yun. Taurus, may kapreng makikisinde sa inyong tindahan. Gemini, parehas butas ang bulsa ng pantalon ng mister mo sa harap para mahawakan niya agad ang kanyang ari. Priority. Cancer, mas masarap magluto ang bakal mo ngayon kaysa sa namayapa mong misis. Leo, aayusin ni Belo ang iyong ilong para magmukha ka ng dahangki. Virgo, may makikita kang goldfish sa iyong diarrhea. Libra, Wala siyang panahon. Libra, ang galing mo nang mag-backflip. Nai-insecure sa'yo ang cheerleader na bakla. Scorpio, Hindi mo na binakal ha. Scorpio, mag-i-invest ka sa tropa mong scammer dahil paminsan-minsan sinusubo niya ang iyong lawit. Parang nagbo-post ka ngayon mula doon sa Shopee natin. Ayos ba? Nakakatatlo na. Sagittarius, nakakabingi ang videoke ng kapitbahay. Huwag ilabas ang Armalite. Capricorn, nakablock ka sa FB ng tunay mong ama. Balak mo kasing magskandalo. Aquarius, gawa na ang iyong zipline papunta sa bahay ng iyong bakla. Pisces, madudurog ng truck ng basura ang iyong e-bike. Isasakay din ito sa truck. Horoscope to the World. Yeah, maraming salamat, Miss Thank Katya. you. Yeah. Sana nag-enjoy ka sa Oh usapan yes, natin. thank you so much. Sabi sa inyo, hindi talaga to, nabastusan ka ba? Hindi. Ang wholesome nga ng mga Wala bang mas bastos na question? Andiyan po yung asawa ko eh. Loka lang. No, thank you. Thank you so much for inviting me kasi na-enjoy ko talaga yung mga ganitong podcast. Sana makaulit kami kasi hindi namin napansin 54 minutes na pala. 45 daming minutes kwento. lang kami dapat. Talaga, oo nga, daldal ko ata eh. Hindi, sobrang sarap ng conversation natin Yes. na ang dami naming na Insight uncover. Oo. Kasi ang dami ko pa gusto itanong sa Viva Hot Babes. Alam mo, next time ang gawin natin, sama natin yung mga kasama. Yan! Kung gusto Ayos. nyo. Oo naman. Yun, Kahit kung makadala buhay pa ako ako. ng si Gwen. Gusto niyo si Gwen, diba? Yay. Oh. Yes! Jennifer Lee. Yan! Sino sa'yo, nung... Christine Jaka daw. wala kang ibang aside from Christine. Bala Big na ka, si ako. Boss Big ka. Si Boss Vic, sasama ko. Boss Hindi ka Vic ba na-offend kay Boss Vic noon dati nung sinabihan ka as a 16 years old na ba't di ka kaya mag-bold? Hindi naman, kasi, naisip ko na rin naman kasi dahil parang ang dami nang nagsisexy that time, parang medyo nagpamasok lang siya sa utak ko, pero hindi ko naman na-entertain. Pero nung tinanong niya ako, ano ka na? Tapos, parang pwede pala, no? Parang kasi that time din, na ako na, ano na bang nangyayari sa career ko? Parang ganun eh. Kasi parang kang bata na teenager, di ba? 16, hindi mo alam kung feeling mo. Saka parang iba ang pace pag artista kasi sa murang edad pa lang nagtatrabaho na. So ang tendency magmamature ka na maaga. Oh, so feeling ko na parang matanda na ba ako or bata pa ba ako masyado for that. So, yung 3 years na pinag-isipan ko rin naman. So finally,
sabi ko gusto ko pala talaga. Nagpaalam ako sa dad ko. Anong klaseng Tinanong- preparation ang ginawa mo? bago ako mag-sexy? Yun, sinabak nila ako sa pictorial, mga sexy, sexy pictorials, sinanay na nila ako yung mga underwear. Kasi syempre, at first, parang, pero, lang siya, siguro, yung nag-mirror exercise ako. Kinausap ko yung sarili ko na, kasi syempre, I don't feel good about my body that time. Kasi nga, lagi ako nasasabihang malaman, hindi naman ako sexy. Talaga, I mean, sa Viva Hot Babes naman talaga, mas talagang madaming mas sexy talaga. And I don't see myself na sexy talaga na yung ganon. Pero sabi ko nga, siguro, hanapin ko na lang yung ibang pwede kong i-cater. I mean, ilaban. Aside from kung hindi naman ako yung pinaka-sexy, diba? Hanapin ko yung ibang So, yun talaga. Yung iba flat-chested. Sorry, sinabi ko. So, feeling ko naman, meron naman akong ilalaban na natural. So, sabi ko, eto na lang yung asset ko. Dito na lang ako lalaban. Tapos, syempre, siguro my face and my, yung experience. Tsaka confidence. Yun na lang din. So, Alam mo, isang sa artistang dumadaan sa, siguro dinaanan ngayon ni Miss Katia, si Sariel Manabat. Yeah. Kasi laging kapag may nakita akong post niya, laging yung comments dun sa mga taong Nambabash? Hindi, yung ang bigat ng dinadala mo, talagang ang laki niya na. Ganun yung mga kababuyan talaga ng mga para bang di pa ba kayo sanay makakita ng ganyan? Parang ganun. So, yun naman ang naging para kasi growing up, nasanay na ako sa mga ganun from my friends, sa mga ibang tao. Kasi nga, kumbaga parang gift, sabihin na lang natin na so, nasanay na ako sa mga ganong comment. Hindi ko na siya minasama di gamitin na lang natin as asset. Yun. Ito may last, ikaw nag-train sa aso mo nung nag-champion? Meron kaming trainer na kinukuha. May papatrain ka ba? May papatrain ka ba? May aso ka ba? Meron, pero barbarians lang sila. Hindi sila trained. Hindi, meron kaming trainer na kinukuha for show talaga. Mga tanong. Very keen question. Very keen. Very wholesome. Dito naman sa Cool Pass talagang katuwaan lang, long table inuman lang to. Kaya kaya saya Kaya So, maraming salamat, Miss Katia. thank you so much for inviting me also. Thanks, ma'am. Sana next balik ko kasama ko yung hot. Yun, kaya hanggang sa susunod na tawanan dito lang sa Cool Pals. Cool Pals is in partnership with the Pod Network Entertainment. Follow us on our socials: Facebook, Instagram, X, TikTok, our YouTube channel, The Cool Pals, for our vlogs. kasi may vlogs na tayo Panoorin yan. If you want to join our Patreon, please visit www.thecoolpals.com. Uy, shoutout sa mga Patreon. Si Ligaya, Betchay Palma, RG San Juan, Filipina, Francine Acosta, Glenn Concebido, John Luterio, Jordan Rivera, Nicolas Adonis, Lindley Faye, Trick Gorospe, Abi Mundano, June Marco Palmes, Eros Angelo Lumage, Julina Pambid, Richard Kulait, Christine Ivane, Christopher Nario, Mikey De La Cruz, Veronica Pascua, Dean Canlas at Dominic Jose. Maraming salamat Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Cool Pals. I have to mention, Miss Katia, my heart is full and hindi ko taga-akalain na magiging posible to. Mamaya bubula bibig niya. Grabe naman. Bubula bibig ko mamaya. Usually restraining order yun nakukuha ko So, Diba? Natuloy din. Ano ba ito? May nakaharang Thank you. Hi nga pala sa wife niya, Kimish. alam yung pangalan. Inalam ko na yung pangalan. And for stand-up comedy shows, please visit www.comedymanila.ph. Yahoo! Yeah! Woo! Now. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.